Magandang gabi at pinipig po sa ating lahat. Para po sa ating simula, para po sa ating upilisyon tayo ng lahat at pinabok at kapagawin ng Lord sa Zion Community. Tayo po ay kumain sa pag-Lord para sa ating pananaw. Dakilang Diyos na kapangyarihan sa personal, kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito sa inyong kabutihan, sa inyong pag-iingat at pagpapalat na pinagkakalog niyo po sa bawat isa sa amin. Gagawin po, Panginoon, ang aming pinagkalupilin, ang aming pagsamba sa gabi ito. Ngayon po ang mangunguna sa amin na natigit ang mensahe si Pastor Alex. Tuluyan niyo po siya, pagkalooban po ng katalinuhan upang ang mga mensahe ito ay mapadaling po namin sa aming mga puso't isipan. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami po inyong magpatawad sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Happy New Day po. Nalulugod pa ako na muli ay nakita tayo nagkasama-sama upang pumili ng ating Panginoon at makinig ng isang magandang mensahe
na magmumula sa ating God's representative mula di ba kundi si Pastor. At bago po yan ay nais ko pong batiin po natin or kamayan ang ating mga katabi. Makita po natin sa kanila na na-miss natin ang isa't isa. Pasalamatan natin ang Panginoon na bagamat humaharap tayo sa mga problema, mga pagsubok, ay hindi pa rin natin nakakalimutan ang pumunta sa kanyang banal na tahanan upang ang lahat ng burden natin ay pansamantala natin makalimutan sa pamamagitan ng pag-awit ng mga papuri at pakikinig ng mga magandang mensahe. Sa gabi dito, mga kapatid, ay nais ko pong basahin ng mga participant for this midweek. Ang ating pusong service ay pinagunahan po tayo walang iba si Sister Bing Ranes. Sinundan po ito ng kanyang opening song, The Lord is Zion Reigneth. At pinangunahan po tayo sa pananalangin ni Sister Hansel. At after po niya ay nag-preside po or welcome remark ang inyong lingkod si El Manamo. And then after po mag-preside ay magkakaroon po tayo ng prayer band or prayer request. So, pakinamda po ang inyong mga request. And then, after po ng ating prayer band, ay magkakaroon po ng special number na walang iba kundi hahandlugan po tayo ni Sister Irene Salazar. Then, after po niya kumanta, ay makakarinig na po tayo ng isang magandang mensahe, Bread of Life, from Pastor Alex Cortez. And then, after po ng kanyang mensahe, ito po ay ating pong maririnig ang closing song. Ibibigay po ito mamaya ng ating chorister. And after po niyan, ay ang closing prayer ay pagkakaroon po sa atin ng ating speaker. At sa mga oras na ito mga kapatid, ay nais ko po buksan ang inyong mga request. Pwede na po kayong pili. Good evening po. Una-una po ay nagpasalamat ako na si Pastor Alex nandito kasi siya nag-reveal sa akin. Ako sana lang siya. Pero sabi ko ay salamat. I was wishing na ulan na malakas pa ako bilang. Hindi ako ready. Okay, kaya salamat na nandito siya na siya ang aking speaker ngayon. At ang pangalawa, kami po ay alis na sa Biyernes na ito. Kaya po, I'm requesting for a prayer for everybody na kami po ay nakarating doon na okay lang na wala po sana ng mga airplane crashes. Okay, salamat po at hopefully to see you again next year. Joke lang. Ang pre-request ko po yung aking pong yung mga pinanaralan ko sa video at yung bagong laya kasi pinapay ko sa lina namin nasa Iruan. So, willing naman sila at bukas mayroon ulit Bible study. Puntahan namin doon. So, patuloy po kami doon sa kanila kasi willing naman sila. At yun po ay dati pong Iglesia ni Cristo. So, nagpapasalamat ako. At yung ating mga Bible student dito kasi nakausap na nag-aaral ko sila. So, patuloy ko na ipanalangin sila kasi tayo na willing naman marami na sumama sa Bible study. So, ipanalangin natin bawat isa sa akin patuloy tayo gumawa sa gawain ng Panginoon.
sa dalangin yung mga nararamdaman natin sa katawan. Grabe po. Minsan ako pupunta dito lalo sa mga bata. Talagang pakiramdam ko po dito. Itong week na ito ay gusto ko nilang humiga. Naisip ko tulad ko kanina, naisip ko, Lord, kung diretso na ako, diretso na. Sabi ko parang ayaw ko may stress kasi alam ko mamamapit dito. Kaya sabi ko, hindi ko may paliwanag kung ano. Sa puso ko na masabi ko, hindi na kasi hindi naman sumasakit ang dito. Kaya sabi ko, sana po ipag-pray niyo ako. Makakala ko, Isama po natin sa palayan si Tita Annie kasi ngayon po nakalabas na po siya ng hospital. So, recovery na lang po siya. So, dapat nawa po ay patuloy yung pinagpanakasan. At yung po ating mga activity na aming discuss sa anniversary, yung ating choir, panalangin po natin na makakanta po kami ng maayos doon sa anniversary po sa darating na Sabado. At yung po mga activity po, may mga district fellowship, yung ating po violin assembly, yung po napagbigyan na isama po natin sa panalangin na maging successful yun. At tulungan po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, sama po natin sa dalangin natin yung aking evangelism sa Masagana with Bayan Church. So, na-approve na po ito. Ito po yung pastor's evangelism with Care Group Ministry doon sa Masagana. Alam niyo po yung Masagana? Pray ko po doon at pila po may church po doon. So, pray natin na marami pang kawalan ng Panginoon sa lugar na iyon. Ngayon po darating na August 23 to 29. August 23 to 29, last week of this month. We pray po natin for you guys. Thank you po. Ako po ay nagpapasalamat po ako na successful po ang kasal po namin at may matirahan na rin sa panglabahan. Amen. Yan. Meron ka po ba gusto mong magawang request? Kasi kung wala na po, gusto ko lang pong ulitin ang mga requests para sa gabi nito. Una po ay ang request ng Mercy. Isa pong magpapasalamat sapagkat si Pastor ay kanyang nahila bilang napahintay na speaker. And ipag-pray po natin ang kanilang safe travel going back to America. Hopefully na by God's leading ay makarating po kayo doon ng safe and sound peace. And request po ni Brad George yung kanilang ministry na kung saan kami sa exam ay sumasama rin po ako sa kanila isang beses sa isang buwan. And then, meron pa ng bagong laya na kung saan ay hindi pala yung kanilang ginagay sa diyan sa Iran. So, ipapray po natin na ang isang kaluluwang ito ay mailagdag na naman sa iglesia ng mga panahon. So, patnubayan nawa ang kanilang ministry na ito. And then, yung prayer request sa Yuri, yung kanyang health, ay sinasama ko na rin yung health natin lahat kasi alam ko lahat tayo ay maraming nararamdaman. Ipanalangin natin important yun kasi pagka sumakit at sumama lahat ng pakinggan natin mawalan ng sipa. So important rin yun na huwag natin kalilimutan talaga ipanalangin ng ating health. Si Sister Hansel naman, recovery of Sis Annie at choir for anniversary, it's coming anniversary. At ang iba pang mga activities, this fellowship. And then yung request ni Pastor Alex, evangelism, isa rin po ito, mahalaga rin po ito. Sama-sama natin panalangin para sa mga kaluluwa, mga maaakay na naman
mula sa iglesia na kaakbayan. And then lastly, ay isang pasasalamat po sa isang successful wedding. Congratulations po at congratulations to everybody dahil kung hindi po nagtulungan ang iglesia ng Panginoon ay malamang na mag-iisa magtubulit. Dahil sa makikiisa po ng lahat ay naging successful ang wedding. So pwede na po tayo mag-individual sa marriage ceremony. Pagkakalan.
Huwag kang susuko. Hindi ka nag-iisa. Amen? May pag-asa tayo lahat sa ating Panginoong Yesus. Good evening po. Happy midweek. God is good. All the time. Alam niyo po kanina umaga, pag-isip ko masakit yung ulo ko, pero nakahatid pa rin ako kay Alisis, sabi estudyante sa PAS. Pero pagbalik ko, nagdagdagan sa ng ulo ko, iniisip ko may funeral service para sa kabayan. Kaya ako yung nagpahinga. Alam mo, hirap na ako maghanap ng kapalit, ng magsiservice, lalo na gahul na sa oras. Kaya nanalangin ako sa Panginoon, nilulog ko sa gate, tapos ko nanalangin. Pag-isip ko, masakit pa rin yung ulo ko. Pinapahanap pa nila ako ng projector. Wala akong mahanap. Sabi niya si Pastor Jose meron, ang hirap ako kay Pastor Jose. Kaya lang, hindi niya mahatid. Medyo tanghali na sabi niya, pwede pakikuha na lang dito partner. Sabi ko, sige, sikapin ko. Masakit din, hindi rin maganda yung pakiramdam ko ngayon. Pero ako'y nanalangin, ako'y naligo, tuloy ako sa kabayan. Napaaga pala, pagdating doon, sabi ng mga kapatid, ay, mas aga mo naman, alas 2 pa naman yung service. May mga pastor ko kung dumating doon. Sabi ko, tama-tama, kunin ko na muna yung projector doon kay Pastor Jose. Sa awa ng Panginoon, mga kapatid, ay sinustain ng Panginoon ang aking kalusugan at umigi hanggang maging successful po ang living kanina. Natapos kami kanina, mga 5 na. Tama yun, Elder Ron, 5 na. Sabi ko kay Elder Ron, sabi ni Brother Josh ng Elder Ron, may meeting. Sabi ko, baka bukas pa naman yun. Ay, hindi, ngayon yun. Review ko, ngayon na. Kaya, nagdali-dali ako, sabi ko, uwi muna ako. Balik na lang ako agad. Kasi magsunto rin ako sa Pinalisis. Napansin ko yung time, mga 6:35 na. Ipupunta pa ako ng issue ng sundo, sabi ko, alanganin. Kaya nag-message ako kanina, sabi ko, malilink ako sa 6 p.m. Pero sinikap ko po, nakarating ako dito mga 6:10. Ayan. So, nagkitay kami sa iba. At salamat na tayo nagkaisa, natuloy yung ating meeting. At hindi ko rin i-expect na ngayon ako ay nasa inyong harapan bilang inyong tagapagsalita. Ina-expect ko kasi na meron talagang speaker. Meron naman po talaga. Pero thank you rin, Ma'am Mercy, sa pahintulot na ako po ang maging tagapagpamuna ng ating pag-aaral. The title of our message is beginning from betrayal to forgiveness. God's providence in Joseph's story. From betrayal to forgiveness. Let us pray. Our merciful, loving God, Father in heaven, we would like to praise you and thank you for this wonderful opportunity that you have gathered us together to worship you in spirit and truth. As we open your words, may you give us the presence of the Holy Spirit in order for us, Lord, to understand your message spiritually and help us, Lord, to apply this in our daily lives. Thank you for accepting us and hearing our prayer. In Jesus' name, amen. From betrayal to forgiveness. Sino po rito ang familiar sa story ni Joseph? Ayan, marami rin po. One of my favorite story in the Bible ay ang story ni Joseph. Nung ako'y kabataan pa, kung sabihin nyo ako'y binata pa, akin po talagang kinahahangaan ang kabataang ito, si Joseph. Pero mag-focus po tayo mga kapatid sa Genesis chapter 45, 1-5. Kung meron po ngayong Bible mga kapatid, inyong po sundan sa Genesis chapter 45, verses 1-5. Akin pong babasahin mga kapatid. Sa New International Version, the Bible says, Then Joseph could no longer control himself before all his attendants. And he cried out, Have everyone leave my presence? So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and Pharaoh's household heard about him. Verse 3, Joseph said to his brothers, I am Joseph.
Is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Verse 4. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt." Verse 5. And now, do not be distressed and do not be angry with yourselves for sending me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Sa mga talatang ito, mga kapatid, ang isang napakagandang senaryo sa buhay ni Joseph at ang kanyang mga kapatid na nag-betray sa kanya. Yung kanyang mga kapatid na bata pa lamang siya po ay siya po ay kinainggitan na. Bata pa lamang siya, nakita niya na ang kanyang mga kuya ang hindi patas hindi patas na pakikisalamuha at hindi pantay ang kanilang pagtingin. Because Joseph was a dreamer. Bata pa lamang siya po yung nananaginip na. At yung kanyang mga panaginip ay kanyang kinikwento sa kanyang mga kapatid. Yung kanyang panaginip patungkol sa kanyang mama, sa kanyang papa, ay kinikwento niya rin. Masaya siyang nagkikwento kung anong panaginip meron siya. Pero yung dulot pala sa puso at sa paningin ng kanyang mga kapatid ay iba na. Yun ang pinagmulan ng pinagmulan ng kanilang jealousy. Lalo na nung si Joseph ay ginawan ng kanyang father. Alam niyo kung ano yung ginawa sa kanya? Na lalong nainggit at nagalit ang kanyang mga kuya. Yung balaban na iba't iba ang kulay. Kaya siya po'y lumaki na hindi niya nakuha yung pabor ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga kuya. So, ang ating babalikan yung mga chapters before ng chapter 45, makikita po natin ang isang samang pangyayari, napakadilim na karanasan ni Joseph. At si Joseph ay humantong sa isang pagkaalipin doon sa Ehipto. Dahil siya po ay hinulog ng kanyang mga kuya doon sa balon at ibinenta, trinate siya at dinala siya doon sa Egypt, doon sa bahay ni Potiphar. Pero hindi ko na po itindetalyado yung pangyayari iyon, mga kapatid. Alam ko, most of us, familiar po tayo sa madilim na kasaysayan ni Joseph, mga kapatid. Dito po sa chapter 45, dito po yung mga sandali ng story ni Joseph. Ito po yung mga taon na puno ng mga sakit sa kanyang damdamin. Yung pain, betrayal, separation from his family. Wala naman siyang kasalanan, pero siya ay nahiwalay sa kanyang pamilya. For the first time at the age of 17, si Joseph ay nahiwalay sa kanyang pamilya. Talagang napakalungkot ang mga taon ng mga sandaling ito sa kanyang buhay. Pero sabi ko, sa mga talatang ito, karagdagan pa, a separation from his family culminate in a powerful display of forgiveness and reconciliation. Ano daw, mga kapatid? Dito yung isang makapangyarihan na pag-present ng karakter ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Joseph, mga kapatid. Yung pagpapatawad at pakikipag-ayos. Kumusta, mga kapatid, ang ating relasyon sa ating pamilya? Kumusta yung ating relasyon sa ating asawa, mga magulang? Kumusta ang relasyon sa mga anak? Kumusta yung ating relasyon sa ating mga kapatid, yung mga katubo natin? At kumusta yung ating relasyon sa loob ng ating iglesia? Sabi po dito, mga kapatid, ipinahintulot ng Diyos na mangyari kay Joseph ito for a powerful display of forgiveness and reconciliation.
So habang ating i-explore ang mga talatang ito, binasa natin yung 5 verses mga kapatid, dito natin nakikita yung journey ni Joseph, yung mga huling sandali na ng kanyang buhay doon sa kanyang yung huling mga sandali bago siya magpakilala at nung magpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Alam natin yung story mga kapatid na nagkaroon ng gutom. Pero ang bayan ng bansang Egypt ay walang gutom. Kasi nga si Joseph ay pinagkalooban ng Diyos ng ano po, ng tinatawag natin na vision or dream na magkakaroon ng ilang taong kasaganahan, ilang taong kagutom, 7 years. So pinaghandaan nila yung mga taon na magkakaroon ng gutom. Kaya ang bayan ng Egypt, mga kapatid, ay nakilala. Lalo na sa panahon na wala nang makain ang mga karatig bayan, karatig bansa. At doon pumupunta sa kanila para mag-angkat ng kanilang mga pagkain. So dito mga kapatid, meron 3 punto po tayo dito na ating po bibigyan ng diin. Una, sa Genesis chapter 45, 1, verse 1 and verse 2. Pansinin natin, babasahin ko ulit mga kapatid. Then Joseph could no longer control himself before all his attendants, and he cried out. So yung sandaling ito ay ito yung oras na hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang ang kanyang damdamin. Dahil nandiyan yung kanyang mga kapatid, nung una hindi siya nagpakilala, pero kanyang pinakitaan ng magandang pakikitungo. At ang sabi ko dito, ang sabi niya, "Help everyone leave my presence." Doon siya po ay umiyak at hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Request niya na wala po na tao na kanyang maging kasama, kundi ang kanyang mga kapatid. At siya'y umiyak ng gusto at siya'y sumigaw. Ang sabi ko dito, yung kanyang sigaw mga kapatid, yung kanyang pag-iyak ay narinig mismo ng household ni Pharaoh. So Joseph's emotional release is a remarkable moment. Yung mahabang panahon na kanyang mahabang panahon na hindi pa naaalis sa kanyang damdamin kung gaano kabigat, gaano kasakit ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Hindi niya yun makakalimutan. After years of restraint, he can no longer contain himself. So sa mga lumipas ng mga taon, hindi niya na ito mapigilan. Hindi niya na mapigilan ang kanyang damdamin. His weeping is so loud, napakalakas ng kanyang pag-iyak, na kahit pa ang mga Egyptians na malapit doon sa room na yun, ay narinig ang kanyang sigaw. At noong siya'y nagpakilala, ang sabi ko dito, ang sabi niya, ako, sa verse 3, Joseph said to his brothers, I am Joseph. Mga kapatid, imagine ninyo ang scenario ito. Kung tayo kaya ang kapatid ni Joseph, at alam natin kung anong ginawa natin sa ating kapatid na ito si Joseph, at siya'y nagpakilala sa ating harapan na siya si Joseph, anong damdamin meron tayo? Ano kaya magiging reaksyon natin mga kapatid? Yung tao na tumutulong sa atin, yung tao na ninalapitan natin, siya pala yung tao na ating pong ginawan ng masama. At the same time, siya yung ating kapatid. At the same time, siya yung ating kadugo. So, dito mapapansin po natin mga kapatid yung emotional release ni Joseph. Na hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Matagal ng panahon na kanyang, sinarili yun yung kanyang damdamin. Pero dito, humantong na sa panahon na kanyang
pinakilala ang kanyang sarili. So this emotional release is significant because it shows that forgiveness doesn't erase pain, but allows it to be confronted and healed. Pansinin po natin kung anong nangyari. Nung nagpakilala si Joseph sa kanyang mga kapatid na ako si Jose, ang sunod ng kanyang statement, is my father still living? Buhay pa ba ang aking ama? Nung nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid, hindi niya itiniing, ipinamuka sa kanyang mga kapatid na kayo ang siyang ano? Kayo ang siyang gumawa sa akin ng kasamaan. Hindi mga kapatid, dito, nung siya'y nagpakilala, ang kanyang sunod na sinabi, nagtanong siya, buhay pa ba ang aking ama? Ibig sabihin mga kapatid, sa kabila ng kabigatan ng kanyang damdamin, sa kabila ng masamang ginawa ng kanyang mga kuya sa kanya, mas nangibabaw ko pa rin sa kanya ang kahalagahan ng kanyang relasyon sa kanyang magulang. Amen po? Mas nangibabaw pa rin ang kanyang damdamin para sa kanyang mga kapatid. So pansinin po natin dito, yung sunod sa verse 3. Sa verse 4. Sa verse 3, balik po tayo. Ang sabi niya, but his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Natakot sila. Nung napakilala si Joseph sa kanilang mga kapatid, ako si Jose, buhay pa ba ang aking ama? So nakahinto sila, hindi sila nakapagsalita. Hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Pero sabi po dito sa talata, sila po ay natakot sa presensya ni Joseph bilang bilang gobernador ng Ehipto. Ang sunod na pangyayari, then Joseph said to his brothers, come close to me. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo. Para sabi niya, I am your brother Joseph, that one you sold into Egypt, and now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here. Siya pa yung nag-comfort sa kanyang mga kapatid. Siya pa yung nag-comfort, sabi niya, huwag kayong matakot, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo. Ako si Jose na inyong mong ibinenta dito sa Ehipto. Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili kung bakit niyo ako pinagpili sa lugar at nadala sa lugar na ito. Mga kapatid, yung damdamin ni Joseph, hindi yung galit ang siyang nangingibabaw, kundi ang pagpatawad at ang pakikipag-ayos sa kanyang mga kapatid. Bagamat ganoon na lamang kabigat, ganoon na lamang kasama ang kanilang ginawa kay Joseph, ang nangingibabaw kay Joseph ay ang kahalagahan ng kanyang relasyon sa kanyang magulang at sa kanyang mga kapatid bilang mga kapatid. Amen po? Pwede ba natin piliin mga kapatid na mas maibabaw ang ating pag-ibig sa ating pamilya kaysa sa mga maling na ginawa sa atin? Pwede ba natin mas piliin na maiayos ang ating relasyon sa ating kapwa, hindi ang galit, hindi ang sakit ang siyang mangibabaw dahil sa kanilang mga maling ginawa laban sa atin? Pwede po? Pwede mga kapatid, si Joseph tao din. Si Joseph ay hindi ibig sabihin na nawala na, nabura na yung bigat o sakit sa kanyang damdamin. Hindi mga kapatid. Joseph's tears demonstrate the complexity of forgiveness. Mahirap magpatawad, pero yung magpapatawad hindi nangangahulugan na ini-ignore mo yung sakit na dulot ng kanilang maling ginawa. Pero yung pakikipag-confront doon sa taong nagkasala sa iyo, yung pag-release ng iyong damdamin, at pag-confirm na sila inyong pinatawad, ay siya ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po?
This moment also highlights the humility or humanity of Joseph, mga kapatid. Despite his powerful position, he is still vulnerable and emotional. Siya ay gobernador ng Egypt, mga kapatid. Pero siya ay nananatili na mahina bilang biktima ng kasamaan ng kanyang mga kapatid. Dito gusto kong pansinin natin, mga kapatid, yung revelation ng kanyang ginawa sa kanyang mga kapatid. Joseph reveals his identity to his brothers and his question, is my father still alive? Show his concern for his family well-being. This question shifts the focus from the past to the present and future. Mas mahalaga kay Joseph kung ano yung sa kasalukuyan at kung ano yung buhay sa hinaharap. Hindi na kung ano yung mga nangyari sa mga nagdaan. Mga kapatid, kung patuloy tayong magpapakulong sa mga pangyayari sa nakaraan, hindi natin mai-enjoy ang buhay sa kasalukuyan. Uulitin ko, mga kapatid, maraming mga damdamin na patuloy na kinukulong ang kanilang damdamin sa mga nakaraang mga pangyayari. Kaya hindi nila ma-enjoy ang kasalukuyan at hindi sila makafocus sa hinaharap. Pero namin po si Joseph, mga kapatid, bilang isang magandang halimbawa, nakafocus siya sa kasalukuyan at doon sa hinaharap. Kanya lang binitawan at kanya lang binilis ang kanyang damdamin sa mga nakaraan na mga pangyayari. Joseph's concern for his father demonstrates that forgiveness opens the door to new beginnings of reconciliation. Ano ito, mga kapatid? Ang pagpapatawad ay ang pagbubukas ng pintuan sa panibagong simula ng pakikipag-ayos sa ating pong kapwa. Handa po ba tayo, mga kapatid, na buksan ng panibagong pintuan sa pakikipag-ayos? O meron man tayong mga pag-aalitan, meron man tayong mga pagsasagutan ng mga nakaraan, meron man tayong mga sakitan ng mga damdamin dahil sa mga salita, dahil sa mga pangyayari, handa ba natin buksan ang panibagong pintuan para maayos ang ating mga sirang relasyon? Amen, mga kapatid? Hindi natin kayang ayusin ang mga sirang nating relasyon. Tanging ang Diyos lang ang makapag-aayos nito. Maliban na lang ang lumapit tayo sa Diyos at surrender sa Kanya. I-surrender natin yung ating mga pride, i-surrender natin yung ating mga personal, mga pinaglalaban, for the sake of His ministry, for the sake of His church, and for the sake of our family and relationship. Brothers and sisters, lastly, yung God's providence in-acknowledge ni Joseph. God's providence. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, it was to save lives that God sent me ahead of you. Ibig sabihin, ipinaunawa niya sa kanyang mga kapatid na ang inyong ginawa na kasamaan, ito ay pinahintulot ng Diyos at ang Diyos mismo ang siyang nagdala sa akin sa lugar na ito, sa Ehipto, upang mailigtas kayo at mailigtas ang maraming mga mamamayan. God's providence, mga kapatid. Ibig sabihin, literal na ang nagkasala, ang gumawa ng kasalanan ng kanyang mga kapatid. Pero yung ginawang kasalanan ng kanyang mga kapatid, bakit siya napunta doon sa Egypt, ay kinilala niya na ang Diyos is God's providence. Bagamat masakit, bagamat masama ang mga pangyayari ngayon, bakit siya nadala sa Egypt? Ibig sabihin, kinilala niya pa rin na ang Diyos ang siyang nagpahintulot. Bakit siya nasa Egypt? Mga kapatid, pwede pala na ang mga masasamang mga pangyayari sa ating buhay, ang mga mapapait na mga karanasan, ang mga pag-aalitan, ang mga samaan ng loob, pwede pala ating kilalanin that God's providence existing in our midst. Amen? Matatapos na po tayo, mga kapatid. Kung hindi po kayo nag-amen, tatagal pa ito. Despite the brothers' evil intentions, God used their actions to position Joseph for a greater purpose.
This thing encourages us to trust that God is working all things together for our good, even when we cannot see it in the moment. Hindi man natin sa kasalukuyan maunawaan ang mga mapapait nating karanasan. Hindi man natin lubos na maintindihan kung gaano man kasira yung relasyon na meron tayo sa kasalukuyan. Pero kapag patuloy tayo ng tiwala sa Diyos, pagpatuloy tayo ng pasakop sa Diyos, at nagpakumbaba sa unahan, mauunawaan natin, all things work together for good to those who love Him. Itong lahat ay kalooban ng Diyos, at itong lahat para ma-shape ang ating character into humility, para tayo maging teachable, at para tayo maging dependent sa Panginoon. In conclusion, Genesis chapter 45, 1-5 teaches us that forgiveness is powerful force that can break cycles of pain and lead the reconciliation. Joseph's story reminds us that God's providence is at work even in our darkest moments, turning our suffering into opportunities for growth and redemption. As we reflect on Joseph's journey, mga kapatid, may we be inspired to forgive those who have wronged us and trust that God is working all things together for our good. Ano ba yung ating mga relasyon ngayon? Ating surrender sa Panginoon, ipaayos natin sa Panginoon bago dumating ang panahon na si Jesus ay magpahayag sa lapaan ng langit. Aking hiling, aking dalangin, lahat ng relasyon na meron tayo, i-priority natin na ipaayos sa Panginoon. Maraming salamat sa ating lahat. Para po sa ating closing song, ay tumayo at ako po pag-ibig na I will sing of Jesus.
Dakilang Ama, sa luming ito, kami nagpupulit ng papasalamat sa isang buhay na mga mensahe na inyo pong ibinigay sa amin. Maraming salamat na muli niyo po kami pinalalahanan na mahalaga ang aming relasyon sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming pong mga kapatid sa iglesia. Kaya naman, dakilang Ama, mga mensahe ito, pakiusap na inyo pong ikintal sa aming puso't isipan at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu araw-araw kami magpasako. Na ang mga katotohanan ito ay aming may sa buhay at aming pipiliin araw-araw na maipaayos sa iyo ang aming pong mga sirang relasyon at mapanatili ng maayos ang mga maayos na relasyon at patuloy kaming lumakad sa ayon sa inyong pong banal na kalooban. Habang kami naghihintay sa malapit ng pagparito ng Panginoon, aming pong dalangin na ang bawat damdamin ay inyong pong pagalingin, bigyan ng kapanatagan. Ang aming mga isipan, bigyan ng kapayapaan. At ang aming pong katiyakan ng kaligtasan ay aming pong may sa buhay. At maglingkod kami na may kagalakan at lahat kami, Panginoon, ay pagharian ng pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Buklo din ang bawat isa po sa amin ng kapayapaan, ng pagpapakumbaba, at ng pagrespeto, at ng pag-uunawaan at pagpapatawad. At aming yakapin ang bawat isa bilang inyo pong mga anak na wala po kayong pinipili. Lahat kami ay inyong tinatanggap bilang inyo pong mga anak. Salamat at pagpapala ng langit ay inyong pong igagawad sa bawat isa sa punong aming sambahayan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.